National Commission for Culture and the Arts o NCCA Philippines ay ahensya ng pangkalahatang namamalakad at nakikipagkoopera na mapanatili, ma-develop at mapaunlad ang sining at kultura sa Pilipinas. Ito ay binubuo ng 6 na cultural agencies: ang National Historical Commission of the Philippines, National Library of the Philippines, National Archives of the Philippines, Cultural Center of the Philippines, ang Komisyon sa Wikang Filipino at ang National Museum. Taong 1987, nilikha ang Executive Order No. 118 na pinirmahan ni dating Pangulong Corazon Aquino na nag-i-implementa bilang maging Presidential Interagency Commission ang Presidential Commission on Culture and Arts. Isinabatas ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA sa bisa ng Republic Act 7356 at ang pag-establish ng National Endowment for Culture and the Arts na siyang nagbibigay pondo para maisakatuparan ang mga programa at proyekto ng culture and arts. Layunin ng NCCA na maipatupad ang mga cultural policies at programs patungkol sa sining at kultura ng mga Pilipino. Isa sila sa mga nangangasiwa sa pagbibigay ng mga awards tulad ng National Artist Award o Gawad Pambansang Alagad ng Sining, National Living Treasures Award o Gawad sa Manlilikha ng Bayan at ang Alab ng Haraya Awards. Taong 1991, idiniklara ni dating Presidenteng Corazon Aquino ang buwan ng Pebrero bilang National Arts Month at ang buwan ng Oktubre bilang Museum and Gallery Months. Alamin ang iba pang programa ng National Commission of Culture and the Arts kasama si Miss Elaine Fuentes. Ako si Ellery Husay at approve sa amin ang ahensyang ito. Okay mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunang approve. Alam po ninyo, warning lang tonight, ay kulang ang 1 oras sa dami ng pwede natin pag-usapan ngayon kasi when we say culture, it's much more complex than the word denotes. Ang kasama po natin ngayon, nakatingin sa akin si Professor Felipe De Leon, ang chairman ng National Commission for Culture and the Arts. Sir, magandang gabi. Magandang gabi rin, Elaine. Kanina sabi ko, we're so happy that you're here. We know how busy you are. At medyo, Manila kasi, kaya medyo malapit-lapit yung opisina ni Sir dito. Malapit-lapit nga. Medyo, Mabuti okay. naman. Sir, pag pinag-uusapan kasi ay kultura, parang merong parang preconceived notion for many na ang meron lang right dito ay yung mga nakapag-aral, yung mga nasa upper echelon of society, pero hindi ito ang stand ng NCCA. Definitely hindi yan. Sapagkat nagkaroon ng masyadong specialized meaning ang kultura. Yes. Alam mo yung appropriation, kinukuha ng mga nakapag-aral, Yes. yung nasa itaas, mga elite, parang sila lang ang meronan. Kasi nga, ano ba yung ng kultura? Mas madaling intindihin ng kultura kung iisipin natin ito bilang isang verb rather than a noun. Kasi to culture is the same as to cultivate. Okay. And therefore, it has to do with the skills. Okay. Oo. When you cultivate the land, agriculture yan. Right. When you cultivate marine life, aquaculture. Yes. When you cultivate silkworms, sericulture. When you Okay. cultivate your appearance, beauty culture yan. Okay. Pag dinevelop mo yung vocal skills mo, voice culture. Correct. Now, ang pinakamalaking gamit ng culture ay when you cultivate a whole way of life. Okay. Lahat ng klaseng knowledge systems, skills, practices para ka mabuhay. Hindi ko na-connect. Yan ang kultura. Until you called my attention to it. Oo nga, no? Lahat Oo. ng mga yan, when you nurture and when you, para pinagyaman mo siya. It involves skills. Culture. Lahat ng may kinalaman sa cultivation of skills. Okay, so ang unang Culture lesson yan. natin for today, mga kaibigan, we should look at culture not as a noun, kundi isang verb. Isang verb, oo. Okay, Kasi lumalabo pag noun kung napagiging mystic. right. Parang parang may standoffish quality Oo, siya. may stand-office quality. Okay. Kasi, ganito nga, kung ikaw ay nakapag-develop ng lahat ng skill para makontrol mo emotion mo, para maging mature ka, para maging magaling ka mag-isip, mental skills, intellectual skills, you are said to be a cultured person. Okay, yes. Kaya nga medyo nakapagyayabang yung napakaraming edukasyon kasi na-culture nila ang sarili nila. Okay. It's a matter of acquiring certain skills. Alright. Oo. Now, pumunta tayo dun sa pinaka-basic, ang mga turista.
fascinated sa ating bansa because Oo. napakayaman dito. All the colors are here, all Yeah, the of course. sounds are here. Pag sinabi nating sounds, maraming klase pa yan eh. Meron yung vocals, yeah, of meron yung course. sa instrumento. Tapos all the colors are here. Simula mo sa bahay, sa palamuti, sa pagdadamit, sa sinasakyan. Parang nandito lahat. So, tama ba sabihin, sir, na ang Pilipinas ay rich ang culture o mas tamang sabihin na maraming kultura sa Pilipinas? Isa tayo sa pinakamayaman kasi may kinalaman sa tanda ng lipunan yan eh. Okay. Mas matanda ang lipunan, mas mayaman ang kultura. Eh, ang tanda-tanda na ng Pilipinas, more than 50,000 years old na